Nariyan pala kayo, Ginoo. Naabala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa'yo? Ninais lamang po kung isang guni sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng isang hieroglifo? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako para sa hinaharap. Sa panahon ngayon, nababasa ang aking mga sinusulat, tiyak na hindi ito agad at susunugin pa ito. Ngunit, ang susunod sa linlahi, higit na matatalino, at kung ito'y kanilang mababasa, ay sasabihin nilang hindi pala lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Anong wika po kayo sumusulat? Kaming duwa, sa sariling wika natin na Tagalog. Maaari po bang gamitan ng hieroglifo ang wikang Tagalog? Maaari, higit na mabuti ang alpabetong Tagalog sa wikang Latin. Pag-usapan nila ang nangyari sa lawa at ang pagkakapatay sa buhaya. Nalaman ni Filosofong Tasio sa pamamagitan ng asawa ng Alperes na nagkwento sa bayan ang binintang ito ay ang pilotong pumatay sa buhaya ay walang iba kundi ang taong nagkulog sa kanyang asawa sa lubak. Sinadya niyang gambalain ang iyong kasiyahan sapagkat hindi siya imbitado at dumating pang lasing ang kanyang asawa. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo, gaya ng ginawa ng aking ama nang siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sana magpatayo ng paaralan at bilang pag-alala na rin ito sa aking kasintahan. Matagal ko ng pangarap iyan. Pangarap ng isang baliw. At iisipin din ng ibang tao na baliw kayo. Dahil humihingi kayo ng payo sa isang taong napagkakamali ng baliw. Ang taong nag-iisip para sa kapwa at pinag-iisipan nila isang baliw. Para sa kanila, ang matatalino'y mga kapitan. Kahit walang pinag-aralan at walang ginagawa kundi ang maging sunod-sunuran sa kora. Bakit hindi kayo humingi ng payo o sa kapitan o sa iba pang may tungkulin? Maaari rin nyo sila sundin at maaari rin hindi. Marahil nakikinig lang kayo, pero gawin nyo pa rin ang nararapat gawin. Naniniwala ako na mangyayari ang plano ko na walang sagabal. Matutuloy ang plano ninyo kung kayo makikipagtulungan. Sa mga taong sinasabi ko, kung pagkakaitan kayo ng tulong, mga taong may hawak na makapangyarihan ay tiyak na mabibigo kayo. Maaaring pigilan ng mga ina ang kailang mga anak na pumalo sa eskwelahan. Mawawala ng saysay ang lahat. Anong silbi ng paaralan kung wala namang mag-aaral? Totoong makapangyarihan ang kora. Subalit, hindi lubusang naniniwala sa mga mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay naniniwala sa katuwiran at tamanan may mabuting rin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kora. Naniniwala ang simbahan na kaya matatag ang pamahalaan ay dahil nakasandal ito sa kanila. Hindi kailangan makakalaya sa pagkaalipin ang bayan hanggat hindi ang bayan ang pinakikinggan ng pamahalaan. Go! Ang pamahalaan natin ay ang kamay at ang kumbento ay ang ulo. Sumusunod lamang ang kamay sa ininilita na isip. Parang ito ang pagmamalabis sa inyong pahayag. Sa katunayan ay wala akong bayang dumarain. Pipi ang bayan, kaya hindi dumarain. Ngunit hindi magtatagal ay darating din ang panahon iyon. Malalaman ninyo ang kanilang mga pinagsisiin. Hindi yan papayagan ng Diyos na mangyayari. Ang Espanya ay may malasakit sa Pilipinas. Kung may pagkakamali man sila'y, sinisikap nilang itama ang kanilang pagkakamali. Gumagawa sila ng paraan para makabuti ang bayan. Unawaan ko ang ibig niyo sabihin. Ngunit, dapat ninyong malaman na ang mga nanggagaling na utos sa itaas ay hindi ipinatutupad pagdating sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Dito sa atin, dalawang bagay lang ang maaari mong gawin. Ang yumukod sa makapangyarihan o ang hindi yumukod, na ang kapalit ay kapahamakan.
Hindi ko ba maaaring mahalin ang sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi kailangan? Bakit ako susuko kung kaya kong lumaban? Sapagkat ang lupang iyong tinasapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Nalilimutan ba ninyong sila ay may kagagawa ng pagkakapatay ng aking ama? Hindi ko na ipipagganti ang aking ama alang-alang kapakanan ng relihiyon. Ang umiwas sa punglo ay hindi karuwagan. Subalit, kamangmangan ang masagupa sa kamatayan. Huwag muna ninyong gawin ang inyong plano hanggat hindi ninyo lubusang natanggap ang kasawian sa inyong ama. Pagkatapos ng lahat, malilimutan kaya ng korang aking ginawang kalapastangan? Matutulungan kaya nila akong paniwalang ang paaralang ipapatayo ko ay magiging tulay upang lumayo sa kamangmangan ang bayang ito at matuklasan nila ang pangangakam ng kumbento. Mabiguman kayo. Nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat gawin. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kurang at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Mauna na po ako noong kasyo.